We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si CJ Torida. Halos nakauwi na raw ang mga residenteng inilikas mula sa iba't ibang lugar sa Quezon sa pananalasa ng Bagyong Aghon. Humupa na rin daw ang baha sa ilang lugar ayon sa PDRRMO. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong lalawigan ng Quezon ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Aghon sa probinsya. Kabi-kabilaan din ang mga naitalang pagbaha sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Ayon sa Quezon PDRRMO, kinoconsolidate pa ang datos mula sa iba't ibang LGUs para makuha ang kabuang danyo sa agrikultura habang binavalidate pa o nagsasagawa pa raw ng assessment upang malaman ang kabuoang danyos sa infrastruktura. Ang karamihan sa mga inilikas na residente nakauwi na raw sa kanilang tahanan. Humupa na rin daw ang mga naitalang pagbaha sa ilang lugar sa lalawigan ayon sa Quezon PDRRMO. Sa Sariaya, Quezon, kanya-kanyang linis na rin ng mga bakuran ang mga residente. Hindi namin sukat akalain na nung ganong oras ay kami ganyan ang mangyayari sa amin. Sana naman po magawa na itong aming kanal. Patatawag ko pa po yung aking sanggunan sa panahon ngayon at amin pong susurvey po talaga kung ano po ang dapat naming maayos na dapat gawin. Wala na po kaming matakbuhan. Pinalilikas ko man po sila, ayaw din po nila minsan at marami pong gamit na maiiwan. Naging pahirapan daw ang pagpapalikas sa mga residente sa Kalakhang, Quezon, kaya ang abiso ng PDRRMO sa mga residente, pakipagtulungan po tayo. Hindi po yung kung kailang kasagsagan ng ulan, lakas ng hangin, at lalo na yung ragasa ng tubig ay saka tayo magpaparescue. Sinisikap ng pamahalaan na kayo po'y maging ligtas at sikapin din po natin na kayo mismo ay may pagkalinga din sa iba. Isinailalim na rin kahapon sa state of calamity ang lungsod ng Lucena dahil sa matinding epekto ng Bagyong Aghon sa lugar. Nasa 6,000 individual ang naapektuhan ng naturang bagyo at inilikas sa mga evacuation centers. Inaalam pa ang kabuuang danyos sa agrikultura at infrastruktura ng Bagyong Aghon sa lalawigan. Matapos dumanas ng tagtuyot, sobra-sobrang tubig naman ang problema ngayon sa ilang sakahan sa San Juan, Batangas. Nalubog kasi sa baha ang ilang palayan sa bayan matapos ang pananalasa ng Bagyong Aghon. Pinaaagos na lang nila ang tubig sa palayan para maiselba pa ang mga tanim na palay. Pinasok din ng baha ang ilang paaralan na nag-iwan ng makapal na putik. Dahil walang pasok kahapon, sinamantala ng mga guro at ilang mag-aaral ang paglilinis sa Don Leon Mercado Senior Memorial National High School. Wala pang inilalabas na datos ang otoridad sa pinsalang iniwan ng Bagyong Aghon sa bayan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang ipo-ipo o water spout ang nabuo matapos makaranas ng thunderstorm sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Ayon sa mga residente, nagsimula ang ipo-ipo pasado alas 12:30 na tanghali kahapon. Nabuo ito mula sa bahagi ng Pampanga River. Umabot sa 2 hanggang 3 minuto ang itinagal ng ipo-ipo na naminsala sa aabot sa 20 kabahayan. Natumba ang isang poste malapit sa Barangay Hall. Bunsod dito na wala ng supply ng kuryente ang mga apektadong residente. Dahil sa ulan na dala ng Bagyong Aghon, nagkaroon ng tubig ang mga natutuyong sakahan sa Camarines Sur. Kaya sinamantalang magtanim ang mga magsasaka. Magibalita tayo kay Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia.
Matapos ang pagdaan ng bagyong Aghon sa Bicol Region, agad na inihanda ng magsasakang si Mario ang kanyang 2 ektaryang palayan. Buwan pa ng Abril pa sana siya magtatanim ng palay pero naantala dahil sa pagkatuyo ng kanyang sakahan dulot ng epekto ng El Nino. Sinabayan pa ito ng limitadong supply ng patubig mula sa kanilang irigasyon, kaya tila naging blessing naman daw ang ulan na dala ng bagyong Aghon dahil ang kanilang palayan nagkaroon ng tubig na sapat na raw para simulan ang pagtatanim. Ay, sobra sa lang. Kasyanan darakula talaga ang gatakan eh. Ay, ngunya ng mga aldaw na ini. Pagka dire-diretso na, mga baka dire-diretso na ning oras na ini. Gaya ni Mario, ikinatuwa rin ni Mark ang bumuhos na ulan nitong weekend. Mabilis kami makapagsaka. Kasi pag hindi naman umulan, hindi na makapagsaka yung mga magsasaka. Ilan lamang sina Mark at Mari sa mga magsasaka sa Camarines Sur na sinamantala ang masamang lagayan ng panahon para makapagsimulang magtanim. Sa tala ng Pag-asa Southern Luzon, umabot sa 80 hanggang 90 milliliters ang accumulated na ulan sa rehiyon na sapat na raw para matubigan ng mga palayan, partikular na ang mga apektado ng El Nino. Sa huling tala naman ng Department of Agriculture Bicol noong April 30, nasa 13,000 na magsasaka ang naapektuhan ng El Nino, habang umabot naman sa mahigit 500 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region. Kaya naman malaking tulong din ang bagyong Aghon para muli makapagsimula ang mga naapektuhang magsasaka. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pitong katao na sangkot umano sa illegal na optical mission sa Lagonoy, Camarines Sur, arestado sa entrapment operation ng PNP. Nagbabalik si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sinurpresa ng mga otoridad ang mga nasa likod ng isang optical mission sa Lagonoy, Camarines Sur nitong Sabado, Mayo 25. Dahil ang naturang optical mission illegal daw dahil walang permit mula sa LGU at Integrated Philippine Association of Optometrists. Ilang pasyente ang naabutan ng otoridad sa nasabing optical mission na nais mabigyan ng libreng eye check-up. 7 katao ang inaresto, kabilang na ang isang lisensyadong optometrist. Matagal na raw na minomonitor ng Integrated Philippine Association of Optometrists Camarines Sur Chapter ang nasabing grupo dahil sa umano'y illegal na pagsasagawa ng optical mission at pagbebenta ng overpriced na eyeglasses. May rest po. Maduduling pwede. Kakaroon ng maling grado, pwede sila, tataas lalo. Ang pinaka-worst is magkakaroon ng disease, glaucoma, yan, yung mga cataract. Yan ang iniingatan natin. Nasa kustodiya na ng Lagonoy PNP ang mga inarestong individual. Tumanggi na ang mga ito na humarap sa kamera, pero mariing pinabulaanan ang alegasyon laban sa kanila. Dinala sila sa Provincial Prosecutor's Office upang sampahan ng kaukulang kaso na paglabag sa Section 32 ng Republic Act 8050 o ang Revised Optometry Law of the Philippines. Nagpaalala naman ang IPAW Camarines Sur sa publiko na magtungo sa mga lehitimong klinika at doktor at alamin kung may legal na permit, FDA certificate at lisensya para matiyak na hindi malalagay sa alanganin ang kanilang mga mata. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki habang nasa training ng Bureau of Fire Protection Region 9 sa Pagadian City. Pamilya ng lalaki hindi kumbinsido sa findings ng doktor sa pagkamatay nito. Narito ang report ni Chris Adapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi inaasahan ng pamilya ni Fire Officer 1 Jerwin Gonzales na patay na itong uuwi sa Zamboanga City. Si Jerwin Gonzales, isang criminology graduate at passer ng licensure exam for criminologists 2023. Sa kagustuhang makatulong sa pamilya, nag-apply ito sa Bureau of Fire Protection 9 bilang BFP personnel at swerteng nakapasa bilang aplikante. May 16, 2024 nang lumuwas na sa Pagadian City si Jerwin para sa oath-taking. Sa kaparehong araw, nagsimula na rin agad ang training nito sa BFP Regional Office. May 20, 2024, habang ginagawa ang routinary drills and exercise, hinimatay umano si Jerwin. Kanya lamang amuya kasi el head del tactical officer. Conversar conmigo which is Talia L na emergency room that time. Blale na unconscious daw di mi hermano. Akabar high fever, sini rashes. Oo. So amo kay tang contact sila kanamon kay tapidis la consent para man intubation di mi hermano. Inisita ya gayot kuno intubation kuno ya kay el di mi hermano tan hingalo ya gayot. Mga kanto minuto lang ya pasa,
ilang meten sila ulit. Kay di mir mano, ya perde do heartbeat ya. Tan CPR ya. Pasado alas 9 ng gabi ng kaparehong araw, binawian na ng buhay si Jerwin. Ayon sa kapatid ni Jerwin, base sa findings ng doktor, fatal arrhythmia with severe hypophosphatemia ang ikinamatay ni Jerwin. Ibig sabihin, mayroon umanong abnormality sa heartbeat ng lalaki na dulot ng pagbaba ng phosphorus ng kanyang dugo. Pero hindi kumbinsido ang pamilya ng biktima. Simula pagkabata umano nito, aktibong athlete na si Jerwin. Kaya naman ipapa-autopsy ng pamilya ang katawan ni Jerwin. Samantala, ayon sa BFP9, light training lang umano ang ipinapagawa sa mga trainee. Nagsisimula nga raw ang jogging and exercise kapag hindi na sobrang mainit ang araw. Sinisiguro din nila na hydrated ang mga trainee. Ganun pa man, handa umano ang ahensya na makipagtulungan sa pamilya ni Jerwin. As a matter of procedure, I directed immediately our chief ng Regional Internal Affairs Service to conduct our own internal investigation. And I relieved all tactics, duty man or off-duty man, to pave the way for the impartial investigation. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aabot sa 26 na gurong dumalo ng seminar. Sa isang paralan sa Dagupan City, hinihinalang nalason sa kinaing fresh lumpia. Iniimbestigan na ng DepEd at City Health Office ang insidente. Tinutukan yan ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. 26 na guro ang nakaranas ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurumi dahil umano sa kinaing fresh lumpia habang nasa seminar sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City noong Biyernes. Dinala sila agad sa pinakamalapit na pagamutan. Ayon sa City Health Office, 21 sa kanila ang outpatient, isa ang inadmit pero nakalabas din ng ospital matapos ang isang araw at hindi naman na nagpadala sa pagamutan ng 4 dahil mild symptoms lang naman ang naranasan. Ayon sa DepEd, nasa 277 ang participants sa seminar. Naghahanda po kasi tayo sa implementasyon ng matatag curriculum. Ito nga po ay i-implement na po by the upcoming school year. Sa report ng ating SGOD chief ay 2 hours lang naman sila na natili, ma'am, sa ospital at lumabas rin po sila kaagad po, ma'am. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang mga guro. Kumuha rin ng sample ng fresh lumpia ang CHO upang masuri. Kasi pag ganung food poisoning, we have to determine yung common denominator. Kung ano yung food na nakain ng lahat. Under investigation pa rin, we're still waiting for the result nung pinatest namin na food sample. Inaalam na raw ng City Health Office ang provider ng fresh lumpia. Pinaalalahanan na rin daw ang mga naghanda ng pagkain kaugnay sa proper food handling. Wala pang pahayag ang pamunuan ng Schools Division Office ng Dagupan City. Mag-ingat tayo sa mga pagkain na prepare natin. Huwag natin hayaan na initan or under sa mataas na temperatura. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nirelieve sa pwesto ang nasa 35 PNP personnel ng Davao City Police Office. Base sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service, Region 11, tinanggal sa pwesto ang 35 PNP personnel sa Davao City epektibo noong May 24 ng gabi. Ayon sa Police Regional Office 11, kabilang daw ito sa due process sa isinagawang investigasyon tungkol sa 7 drug suspect na namatay sa bypass operation matapos ideklara ni Davao City Mayor Baste Duterte ang war on drugs noong March 22. Kabilang sa mga na-relieve ang ilang station commanders at mga deputy. Una nang nirelieve sa pwesto ang hepe ng Davao City Police Office noong May 23 sa kaparehas na dahilan. Pinabulaan na naman ng PRO 11 na bahagi raw ito ng cleansing sa PRO 11 at nadamay daw sa away politika ni President Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidente Rodrigo Duterte. Mawala ang doubt na ma-impluwensyahan nila ang mga weaknesses or basig itamper nila ang mga evidences kaya naglingkod good sila din no. Kanyang nagihimo sa regional director is part lang sa trabaho, part sa process, walay personalan, wala po'y leaning sa any politika.
Ibinida ang galing ng Pinoy sa sining sa isang farm sa Antipolo, Rizal. Sa ika-6 na edisyon ng Pistahan sa Mayo, itinampok ang iba't ibang obra ng mga taga-Antipolo. One with nature ang vibes dahil bukod sa mga obra na karamihan ay Mother Nature inspired, unang beses na idinaos ang event sa Ed's Farm na hitik sa iba't ibang puno't halaman at accredited din ng TESDA para magturo sa mga gustong matutong magsaka. Ramdam din doon ang talento ng Pinoy sa tugtugan ng mga instrumento at pagsayaw ng folk dance. Ayon sa Tourism Office ng Antipolo, bahagi ito ng selebrasyon ng National Heritage Month na layong bigyang halaga ang pangangalaga at pagpopromote ng mayamang kultura ng Pilipinas. Ako naman nagagalak na gusto nilang i-showcase yung kanilang arts, yung mga proceeds ng kanilang mga products ay ibinabahagi rin nila sa mga underprivileged. Susunod, 103 years old na lola sa Calasiao, Pangasinan, kayang-kaya pang makipagsabayan sa pagsasayaw. At pagbebenta ng pritong ararawan o fried kamaru, pinagkakakitaan ng mag-asawa sa Dingras, Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasawi ang isang lalaking natutulog lang sa kanyang kubo matapos madaganan ng nabuwal na puno ng akasya na pinatumba ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Aghon sa Quezon umaga nitong Linggo. Ayon sa pulisya, residente ng Barangay Kabatang Tiaong, Quezon ang 50 anyos na biktima. Isang barangay kagawad sa lugar ang nag-report sa pulisya hinggil sa insidente. Samantala sa Lucena City, Quezon, isang 14 anyos na estudyante na natutulog lang ang nasawi rin matapos mabagsakan ng puno ng buli ang kanilang bahay sa Purok Pagkakaisa 2, Barangay Ibabang Iyam, madaling araw nitong Linggo. Dahil pa rin sa malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Aghon. Ayon sa otoridad, natamaan ng puno sa sikmura ang binatilyo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Mga kapuso, bahagyang humina pero nananatiling typhoon ang bagyong Aghon. Patuloy itong lumalayo sa bansa. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Inalis na ng Pag-asa ang lahat ng tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Pero bawal pa rin na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa silangang baybayin ng Cagayan, Isabela at Northern Aurora. Maalon din sa northern coast ng Polillo Islands, Camarines Provinces at Catanduanes. Halos buong bansa posibleng ulanin ngayong araw na pwedeng magdulot ng baha o landslide. Mga electric cooperatives sa Western Visayas nagpaliwanag ukol sa electricity rate increase ng mga ito simula Marso ngayong taon. Mataas na konsumo at dagdag singil ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sanhi daw ng dagdag singil sa kuryente ayon sa electric cooperatives. May detalye live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen? Cecil, 3 buwan na simula ng Marso nang maranasan ng mga consumer ang dagdag singil sa kuryente. Kaya ang pamunuan ng mga electric cooperatives sa Western Visayas ipinaliwanag ang dahilan ng dagdag singil ng kuryente. Nasa 2,000 pesos ang binayarang bill sa kuryente ni Jeannie Kama ng Oton, Iloilo nitong Abril. Kaya ngayong Mayo, kakatapos pa lang ng reading ng kanilang metro. Pero nag-aalala na ito na baka mas tumaas pa ang kanyang electric bill. Kadako gidang epekto ya kay every month magsaka sang bisan mag 200 o 300 lang tama na kadako.
dahil inulan ng reklamo sa pagtaas ng singil sa kuryente. Nagtipon sa isang conference ang mga general manager ng iba't ibang electric cooperatives sa Western Visayas. Ang itinuturo nilang dahilan sa dagdag singil, matinding init ng panahon na nagdulot ng mataas na konsumo ng kuryente at mataas na presyo ng kuryente ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sa datos na inilabas ng electric cooperatives mula sa 12 pesos per kilowatt-hour na presyo sa WESM noong Marso, naging 15 pesos at 73 centavos ito nitong Abril. Kaya ramdam ang epekto nito ngayong buwan ng Mayo. All these are all dictated by the market rules. So it all depends on the circumstances given in any period of time. There are so many reasons why we increased, but it's not for us na kami kaya ang rason nag-increase. Sa kabila nito, may magandang balita naman para sa mga consumer dahil ngayong Mayo, bumaba sa halos 850 pesos per kilowatt-hour ang presyo ng kuryente sa spot market. Ibig sabihin, sa buwan ng Hunyo, aasahan ang mababang bill sa kuryente. Nagnubo ang consumption naton, definitely manubo ang atong nga demand. And given ang sa supply side, ang presyo sang kuryente sa merkado, nag-start naman nga manubo, we can expect nga sa kabilugan, manubo man ang mga power bill sa atong consumers. Samantala, dahil sa problema sa maintenance ng ilang planta, nagpatupad ng force outage ang ilang planta sa Luzon. Bunsod ito ng hindi sapat na supply ng kuryente sa demand o kinakailangang kapasidad, kaya isinailalim ang Luzon Grid sa red alert kahapon sa loob ng 9 na oras ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. May 25, nang huli namang isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid, ngunit agad ding nilift makalipas ang halos 3 oras. Cecil, upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng kuryente, ilang power distribution utility ang pumirma na ng kontrata sa ibang supplier ng kuryente. Balik sa iyo, Cecil. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. 103 anyos na lola sa Calasiao, Pangasinan. Kaya pang makipagsabayan sa pagsasayaw. Galing lola ha? Atin siyang kilalanin sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kung malakas ang balakang ng mga kabataan na humahataw sa dance floor, kayang-kaya rin yan ni Lola Josefa Milagros ng Barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang ika-103 karawan. Talento niya raw ang pagsasayaw. Sa kanyang edad, mahina ng pandinig ni Lola Josefa pero matalas pa rin ang pananalita niya sa Ingles. Paboritong libangan kasi ng Super Lola ang magbasa ng libro. All my daughter and son love me very much. Thank you for Lord. He gave me my long life. Thank you. May 23, 1921 ang ipanganak si Lola Milagros. Simple lang daw ang kanilang pamumuhay noon, kasama ang kanyang 10 anak. Pinasok niya ang iba't ibang trabaho, kagaya ng pagtatahi at pagsasaka. Kahit 72 anyos na si Mang Vicencio, ramdam pa rin niya ang kalinga ng centenarian niyang ina. Huwag mong sasabihin sa kanya na may sakit yung anak niya. Kasi kahit anong layo, pupunta niya. Ako nga pag sabihin nilalagnat ako doon sa bahay, aburido siya, pupunta siya doon. Sekreto raw ni Lola Josefa Milagros sa pagkakaroon ng mahabang buhay, ang pagkain ng gulay, pag-inom ng vitamins at ang pagdarasal. Isang tagus sa pusong regalo naman ang handog ng mga apo ni Lola Josefa, ang matamis nilang halik. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagbebenta ng pritong ararawan o fried kamaru, pinagkakakitaan ng mag-asawa sa Dingras, Ilocos Norte. Narito ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pritong salagubang, pritong abaling, ilan lang yan sa mga eksotik na pagkaing patok sa Dingras, Ilocos Norte. Ngunit bukod dito,
Mayroon ding masarap na insektong ipinagmamalaki ng bayan na ginto raw ang presyo, ang kamaru o ararawan sa mga Ilocano. Isa itong mole cricket na karaniwang natatagpuan sa bukid tuwing tag-ulan. Bonding na raw ng mag-asawang Lizelle at Marcon ang manghuli ng exotic food hanggang sa naisipan itong gawing pagkakitaan. Doon kami sumasama sa mga nagkukuliglig, ma'am, sa Ilocano. Kaya doon, ma'am, doon namin natikman. Tapos nung ma'am, namin na ibenta, pumatok po siya. Nanindigan na namin yung pagbebenta ng exotic food. Maging ang mga anak ng mag-asawa, nakahiligan na rin ang pagkain ng exotic food. Masarap. Dinarayo pa raw ito ng mga balikbayan. Simple lang ang recipe. Igigisa ang bawang at kamaru sa kahahaluan ng seasoning, suka at asin. Makalipas ang ilang minuto, ready na ang pritong kamaru. Ararawan, the best exotic food of Ilocano. Crunchy, yummy. Gaya ng timpla ng mag-asawa sa pritong kamaru. Simple lang din daw ang sikreto ng mag-asawa sa pagnenegosyo. Pinakapuhunan talaga, tiyaga, pagsisikap at saka tiwala po sa Diyos. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.